Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang Ame from Japan, Kabayan. Aries, this reading is for you. Paalala ko lang po, yung mga hindi ko po nare-replyan sa messenger, ibig ko sabihin nasa spam po ang inyong message. Hindi ko po siya ma-accept. Nababasa ko siya pero hindi ko po siya ina-accept. Paki-add po na ako sa Facebook para po hindi po ma-spam ang inyong message sa mga magpapa-personal reading. Para sa iyo to Aries, salamat muna sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan, welcome guys sa bahay na Ate Ay. Maraming salamat din sa nakataba ng puso niyo yung mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, maraming salamat po. Kung gusto niyo ng personal reading at energy niyo lang, gusto niyo makuha natin, all the details is nasa baba ng video na ito. Tingnan natin. General reading tayo Aries ha, kunin mo lang sa'yo, itapon ang hindi sa'yo. Maaring vice versa, maaring energy mo, energy ng person mo, energy na malapit sa puso mo, nangyari, o mangyari pa lang, pag hindi mo nag-fit sa'yo, huwag mong ipilit. Marami kayong energy sa mundong ito. We have the ring. Andito yung, also, ring kasi is maaring may magbibigay sa'yo ng ring, maaring may tao na gusto makipag-commit sa'yo, tao, either friendship, either trabaho, also, ring. Commitment which comes to friend, lovers, trabaho, no, or promises, no, sa nakita ko dito. May tao na gusto makipag-dealing. There's a dealing, ako nakikita, or tsaka kontrata. Merong cycle ng buhay mo na maaring ikaw is mas more ka magkukumit, or there's a person here na gusto mag-commit sa'yo. Maaring may mga kontrata nga ako nakikita dito. Merong sitwasyon na, okay, there's a, ibig sabihin, when it comes sa'yo, more kang magko-commit sa may mga walang partner dyan ha. More kang magko-commit sa sarili mo. Kasi there's a growth, no? Ako nakikita dito. Kumaga, handito yung spiritual or more kang magko-commit. May i-end ka sa buhay mo. Either ayoko muna ng ng relationship, ganyan. Kung sa love yun, magpo-focus muna ako sa sarili ko to more to growth, no? Sa nakita ko ito. Or sa iba naman dito, kung may mga partner kayo, mas more kayong magiging closeness or mas more kayong magko-commit to each other. And then, sa nakita ko dito, may mga ibang cycle ng buhay mo na ikaw is may stress, madidepress, maaaring magkasakit ka, may magtatapos. May transformation na magaganap sa'yo. Because of that transformation, siguro nga, mas more ka magko-commit sa sarili mo. Sa nakita ko dito. May kontrata, maaring may mga mag-i-end na kontrata or siguro may mga aalis sa trabaho, no? O nagbabalak na kayong umalis. Kung i-end, halimbawa sa trabaho kayo, kung may trabaho kayo na i-end, yes, there's a growth. Yan, no? May growth na magaganap. May growth na magaganap sa iyo. Baka nga din nga, baka may mga dealing ako nakikita, no? And more sa sarili mo, more ka magkukumit sa trabaho mo, sa sarili mo. Yan, there's a growth na mangyayari. Sa health naman, sa nakita ko, it's good. May mga babalik daw ang iyong sigla. May mga, if you want to commit more to yourself, may mga good karma na darating sa iyo. Kumaga, may mga may tao rin na makikipag-commit, tao na nakaraan. No, sa nakita ko dito. Maaring friend mo siya, maaring itong taon na to, hindi mo na siya nakakausap, gaano, or ganun, or bihira kayo mag-usap, nakita ko, may gustong makipag-commit, makipag-usap, ganyan nakita ko dito. There's a sadness, may pagkawala. Kung dati may nawala sa'yo, nakikita ko naman na nagiging strong ka na naman, no, sa nakita ko dito. May mangyayari daw pagbabago sa'yo. Tingnan natin. Ano ang energy ni Aries? Tandaan nyo ha, maaring ito is a vice versa. Kung wala kayong tao na gusto i-commit, well, siya ang gusto makapag-commit sa inyo. Energy ni Aries. Nyank. Hindi ako ibisa pa lang. Ano ba yan is? You want to be independent, sa nakita ko dito. Parang may gusto kang gawin sa buhay mo. Okay.
Oh my God. The Hierophant and the Hierophant to. Ibig sabihin is, when it comes to commitment, trabaho man yan, relationship man yan, friend man yan, sa nakita ko, nagkakaroon ka ng choices, no? Sa ngayon, sa nakikita ko, yung energy mo ngayon kasi is, pinag-aaralan mo yung mga bagay-bagay. No? Kumbaga, nagkakaroon ka ng limitation when it comes to yourself. Kasi, you are committed to someone. Or you are committed to your partner or sa isang sitwasyon na gusto mo. Trabaho man yan o pagkakaperahan, sa nakita ko dito. Nape-pressure ka, nagkakaroon ng, yung iba sa inyo nagkakaroon ng limitation o may mga bawal, no? Kasi maaring may nagugustuhan ka or someone na nagugustuhan ka, no? Kumbaga, dito yung pagkakaroon ng options in life nga ang sinasabi ko sa'yo dito. Nagiging mahina rin yung iba sa inyo, no? Ingat ka rin. May taong mahina, either yung anak mo or ikaw is mahina. Or mga kababata mong kapatid or malapit sa puso mo. You want to be independent at sa iba dito pressure kayo sa pera. May pressure kayo sa pera. Siguro kulang kayo sa budget or may mga pinagkagastusan kayo, ganyan. Meron taong na-insecure. Either ikaw, nagkakaroon ng depression, may tao na disloyal, either sa sarili or sa kapartner. Or saan parte ng buhay mo yan, nakita ko dito. Nagkakaroon ng negativity, parang you're in a dark place na walang nagbabago sa'yo. Ang nakikita ko. Nagkakaroon lang ka ng option, handun yung lungkot, handun mayroon kang pinaniniwalaan sa ngayon. Yung iba dito, may tao dito na over-understanding. May sitwasyon ka na iniintindi mo kasi kaya ka siguro nape-pressure, no? Kasi parang iniintindi mo yung sitwasyon kasi alam mong hindi pwede. Alam mo yun? Or vice versa. Halimbawa, meron ako si Aries. May gusto akong tao, may asawa ko, halimbawa may asawa ako. Tapos, I have a friend or kakilala ko na concern ako. Yung parang hindi naman totally love, halimbawa love. Yung hindi naman yung ganun kasi alam kong bawal. I limit myself kasi alam kong bawal, hindi pwede kasi may asawa ako. Diba? Kaya yung sa part na yun, napipressure ako kasi hindi ko ma-express yung nararamdaman ko. Yung mga ganun. Kaya parang nagkakaroon ng negativity, yan, limitasyon sa buhay ko, and then, parang hindi yung sitwasyon na gusto ko mang bumuwag dito sa relasyon kong to dahil I want to be independent. Hindi pwede. Diba? Kaya inintindi ko yung lahat. Kaya ngayon, nagiging disloyal ako sa partner ko, nagiging disloyal din ako sa sarili ko. Kaya nawawalan ako ng pag-asa. Yan, nai-insecure ako sa sarili ko kasi hindi ko kayang gawin yung gusto kong gawin. Diba? Yung mga gano'n, parang I'm in a dark place, ganyan. O halimbawa, sa trabaho mo, ganyan. Ganun din. I-exchange nyo lang yung sa trabaho nyo, sa kaibigan, mga ganun, ha? Tingnan natin. Aries. Anong paparating kay Aries? Na-expect ko kasi minsan hindi nyo naiintindihan eh. Para may idea din kayo, no? Okay. Sa nakikita ko dito, may tao dito na wala nang pakialam sa'yo. Taong mas matanda sa'yo. Either your family, kasama sa trabaho, or kung sino man siya, o ginawa, o inano mo siyang bilang karelasyon, o tingin mo sa kanya is a part of the family. Yun ako. Mahalaga to sa'yo, pero sa nakita ko sa kanya, hindi siya ganun kahalaga sa'yo. Yun na nakita ko. No, tingnan natin. Yung iba ba sa inyo, wala kayong trabaho? Parang, ginagawa nyo naman ang lahat, pero ang nakikita ko sa'yo dito, paparating sa inyo is,
nagkaroon ka daw ng missed opportunity or magkakaroon ka ng missed opportunity, either trabaho o trabaho. O kaya pera kasi iba dito walang trabaho. Ibig sabihin, may dumating na opportunity sa iyo, either pinabayaan mo o naloko ka sa pera or hindi mo siya ginrab. Yun na nakita ko. Or hindi mo siya igagraba. Kung mayroong opportunity na darating sa inyo, pero pag-isipan niyo pa rin. Ha? Kasi, may taong magsisinungaling sa inyo. Kulang ka daw sa pera eh. Yun ang sabi Kulang ka sa pera. And you hiding it, no? Parang handit kasi sitwasyon na masikreto ka kasi yung tao. Alam mo, Iris, ang dami mong sikreto. Nakikita ko sa'yo, kulang ka sa pera or wala kang trabaho. Or, pero handin yung parang, ninahide mo yung sarili mo na yon na hindi mo pinapakita sa kanila na ganun ang situation mo. Yun ang nakikita ko. Kaya siguro sa nakita ko dito, parang nagsisinungaling ka sa sarili mo. Nagkakaroon, yun, you have a secret. No? Kung ano man secret dyan, sa nakita ko dito. Yan. Aware ka naman. Tingin ko nga. Aware ka? Ano yung pwede ko malaman ko ano? Para saan? Wala, ang dami naman gusto sabihin ito. 2 and 2 and 6. Okay. Meron kang gustong gawin an opportunity, a missing opportunity. Either love, trabaho, activity man yan. Kaso, ang nakikita ko sa'yo, gusto mong gawin itong goal na to, pero you want to be careful or handun yung plano na may option, no? Sa nakikita ko dito. Hindi ko nakikita yung beginning mo sa ngayon kasi you have an option. Sa ngayon, yung mga goals mo sa buhay mo, hindi mo nakukuha or hindi mo totally pa ano ba ito? Mari-reach, no? Sa nakikita ko dito. Kasi may mga kailangan ka pa daw gawin bago ka mag-start, bago mo i-start yung sarili mo sa ibang sa mag-new beginning. Yan. Kasi yung manifesting money yung manifesting isang tao or yung manifesting ganun ang nakita ko. Either money, love, opportunity to. Nagmamanifest ka ng ganun Pero sa nakita ko to, kailangan mo daw unahin yung mga bagay-bagay. Yun. Ang nakikita ko dito. May mga dapat kang asikasuhin, ayusin sa nakita ko dito. Yun ang nakikita ko. Nakikita ko dito, pag-focus ka daw muna sa sarili mo. Yun ang sabi. Kasi ang dami mo to tatlo yung to mo. Tatlo yung to mo. Ito pa yung to. Siguro focus to yourself, to heal, to change, tsaka kasi sa ngayon parang handito yung takot kang sumubok ng ibang bagay. Kumbaga takot ka ma-crossroad. May sitwasyon sa buhay mo na siguro pinag-iisipan mo lang maigi kaya hindi ka pa makamove on. Ang nakita ko dito. Yun ang parating sa iyo. Ingat ka, baka itong missed opportunity na to is mawala Kung meron mga opportunity na dumating sa iyo, pag-isipan mo maigi kung kinakailangan, no? Sa nakita ko. And don't hide yourself. Pero masikreto kayo. Don't hide yourself. Keep moving to reach your goal. Ang sinasabi dito, kailangan din talaga ng confident, tsaka siguro when it comes to ourselves, mas good muna kung kasi nawala yung potential ng opportunity sa'yo. Mas good muna siguro na magkaroon tayo ng balancing when it comes to ourselves. Need to control and balance yung mga sitwasyon na meron tayo ngayon. And then kapag kaya na natin, saka na tayo mag-move. Diba? Kung nagkaroon na rin tayo ng healing at nagkaroon na ng harmony sa sarili natin at sa puso natin. Hindi ko.
gawin mo yung mga gusto mo. Pero wag kang titigil. So, keep moving lang. Tingnan natin ang iyong dapat iwasan. Ay, ano ba yan? Dapat iwasan. Tandaan nyo, pag hindi ito nag-fit sa inyo, hindi nyo to energy, ha? Marami kayo energy sa mundong ito. Kasi maraming philosophy dyan sa baba, ha? Hindi naman siguro kayo tanga, no? Nagalit si ate, no? Huwag magpakatanga dahil matatalino kayo. Okay? Ano ang dapat iwasan? Okay. Bakit po? Okay, thank you. Oh my God! Okay. Parang may tao dito, ang dapat mo daw iwasan yung ano eh. Kasi nakikita ko, may isang sitwasyon na paulit-ulit na nangyari sa'yo. May isang tao dito na maaring gusto mo makapag-communicate pero umiiwas siya. No? Or ikaw ang umiiwas. Ginagawa mo yung lahat or ginagawa mo yung focus or ginagawa mo itong situation na to pero hindi maaring ito is umiiwas or maaring nasa ibang bansa or malayo sa'yo or pag-iwas, no? Sa nakita ko to. Or sa ibang bagay sa'yo, may mga sitwasyon daw na nagkakaroon ng delay. May mga sitwasyon sa'yo na paulit-ulit. May mga sitwasyon, kumbaga there's a bad luck. Okay? Ang paparating dito na daw, yun nga, may mga bad luck. Siguro it's time na umiwas tayo sa don't wait. Huwag kang ang iwasan natin yung paghihintay sa wala. We need to look to the future, no? Give effort para magkaroon ka ng positive destination, para magkaroon ka ng clear path. Iwasan mo yung bagay na dati nang nadidelay na hindi pa nagkakaroon ng changes, iwasan mo yun. Kasi as long as palagi ka nadidelay at pag ulit-ulit na hindi ka nagkakaroon ng clarity sa sarili mo para gawin yung mga bagay na yon, walang magbabago sa buhay mo. Hindi siya mag-end, hindi mag-grow. No? Sa nakikita ko dito. You need to commit. You need to commit to yourself more and give effort. No? Kailangan mo makipag-dealing eh. Kailangan magkaroon ka ng kontrata mismo sa sarili mo. Diba? Nagagawin ko na yung gusto ko, magkaroon ka ng clear path, positive destination, kasi sayang yung oras. Yung mga ganun. Kasi time is gold. No? Time is gold. Be confident. Maging confident ka. No? Nakikita ko dito. And positive. Siyempre, positive. Kumaga may mga sitwasyon na kailangan mong i-end sa sarili mo to growth, no? Tingnan natin ang love. Love is sa lahat, ha? Amo sa love is love is bakit? May lihim kayo, ah. Okay, okay. Okay, someone want to collaborate or ikaw, vice versa tayo. Someone want to collaborate, siguro mas matanda ito sa'yo. Either 1 year old, or vice versa tayo, ha. Ganon. You want to collaborate or dealing sa isang tao, pero nawawalan ka ng confident or wala kang lakas ng loob to deal. Maring gusto mo rin makapag-usap, ganyan, dealing, cooperation, partnership, or pakipag-usap, ang nakita ko to. Pero andito yung pagiging mahina o low of confidence. Parang hindi yung sitwasyon na wala yung lakas ng loob. No, wala yung lakas ng loob, wala yung tibay ng loob para kausapin siya dito. Kaya siguro yun din yung isa sa lihim na meron sa inyo or vice versa tayo. Yun yung nakikita ko dito. Hindi ba sumasakit yung likod nyo? Someone abandon, ano? Ang nakita ko dito.
Ano pwede kong malaman dito? Titanong natin ha. Kamusta to? May kailangan kang i-work out sa sarili mo. Yung confident mo. Yung pagdududa mo sa sarili mo, ganyan, na hindi mo kaya, ganyan, yung self-doubt, yan. Tsaka, siguro yung iba insecurity, o yung pakiramdam mo hindi ka sapat, mga ganun. No, yun siguro yung i-workout mo at give mo effort sa sarili mo. Siguro yun, this is a time na rin na commit ka talaga sa sarili mo. No, to grow and learn more, no? And make a new horizon. Kumbaga, kailangan mo mag-umpisa sa sarili mo bago mo magawa yung mga bagay na gusto mong gawin. Like your goal. O yung mga kung anong goal man yan sa buhay mo. Siguro more on commit to yourself. Yan ang nakikita ko. Action, no? Action na ma-accomplish yung mga bagay na gusto mo. To grow. Create yourself in a new you, ganyan. Or create yourself na dating confident, overconfident kayo, mga ganun. Advice po kay Aries. Gusto mo? Aries advice. Universe, Aries advice. I thank you po. Thank you. Lumabas na, sa iyo Okay, the advice. Ang advice kasi, you need to control and balance yourself. Maging totoo ka sa sarili mo. Force mo daw yung mga idea na meron ka ngayon. No? Make a beginning, new journey ng beginning mo. Pag-aralan mo yung mga bagay-bagay. No, magiging totoo sa sarili. May mga sitwasyon. Kailangan mo na daw ayusin yung sitwasyon mo. Kailangan mo daw magkaroon ng balancing. Also, when it comes to money, when it comes to yourself, pagiging totoo, and yun. May dapat ka daw i-let go sa iba. May mga kailangan mo mag-move, moving on, or handito yung kailangan mong ayusin yung sarili mo ngayon. Transformation is needed. Needed no? Kailangan mo na maglinis, ganyan. Yung mga project or idea man yan, i-force mo daw yan kasi this is a breakthrough para sa'yo, no? Na magsasucess ka or ma-achieve mo itong sitwasyon mo. Siyempre, if it comes to yourself, pag naging totoo ka sa sarili mo, magsasucess ka, siyempre, di ba? Pag-aralan mo daw muna yung mga bagay-bagay sa nakita ko dito. Someone spying or you spying, okay? Sa nakita ko dito. Tao na mabait or vice versa tayo. Ikaw, nakita ko naman mabait ka. Aries, mabait ka. Taong mabait kasi dito. Tao na magbibigay, baka ikaw to. Tao na maintindihin, very understanding sa nakikita ko dito. Ano pwede ko malaman dyan? Magulay isip mo, no? Nagiging emotional ka na sa ngayon, ano? May sabihin, may iniisip ka na tao na malayo sa'yo, no? Sa nakikita ko dito. Or iniisip mo yung destination mo. Either gusto mo mag-abroad or yung tamang destination na gusto mong tahakin. Yun na nakikita ko. And then, tulog-tulog din pag may time sa nakikita ko dito. May lungkot din ako, very emotional very emotional yung nakikita ko sa iyo ngayon. Siguro may mga disappointment, may sadness, loneliness, saka may mga sitwasyon na nagkakaroon ka siguro ng regret or may mga sitwasyon na nag-fail sa buhay mo. Yun ang nakikita ko sa iyo. You want to accomplish yung isang bagay kasi kaso hindi mo siya makuha. You want to accomplish yung isang bagay pero hindi mo siya makuha or hindi mo siya ma-accomplish sa ngayon. Kumbaga, walang fulfillment. Hindi mo pa na-fulfill. Siguro more on connect to yourself, truth to yourself, focus, give effort, move on, transformation, ayusin ang sarili. Okay? Balancing. Yun din. Arigato namaste. God bless.